Sa wakas, naglabas din ng statement si Vice President Sara Duterte. Binasag na po niya ang kanyang katahimikan na nakakapanibago. Dahil alam nyo naman si Sara Duterte, kapag may issue, kapag sila ay nakante, maya-maya lang po nandiyan yung kanyang statement. Bakit kaya inabot ng pagkatagal-tagal bago siya sumagot dito sa affidavit ni Ramil Madriaga? Samantalang, noong nag-file ng patong-patong na kaso itong grupo ng civil society, aba kinabukasan lang, meron na po siyang pahayag. Bakit sa tingin niyo inabot siya ng ganito katagal bago siya sumagot dito sa aligasyon at akusasyon ni Ramil Madriaga? Well, siguro alam niyo na ang sagot. Dahil nahihirapan silang gumawa ng script at alibay para pasinungalingan lahat ng sinabi ni Madriaga. And finally, naagawa na po sila ng script. Basahin ko po yung statement ni Sara Duterte. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, December 22, 2025. Okay, reaksyonan po natin yung sinabi ni Sara Duterte. Doon pa lang sa heading ng kanyang statement, nambubudol na kagad si Sara Duterte. Sabi dito, official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Para bang gusto niya kagad ipahiwatig na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Kaya nga sinabi niya, false accusations of a certain Ramil Madriaga. Para bang sino ba itong taong ito? May nagbibintang po sa akin ng isang taong ang pangalan ay Ramil Madriaga. Yun ang gusto nila kagad isipin ng taong bayan na hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. At meron lang isang taong nagngangalang Ramil Madriaga ang nag-aakusa sa kanya. Pwede naman kasing sabihin, official statement on the false accusations of Ramil Madriaga. Kailangan pa talagang lagyan ng of a certain Ramil Madriaga para palitawin na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. So, ang ibig niyang sabihin, wala siyang personal na relasyon. Siguro bodyguard niya lang or tauhan niya lang. Nothing personal. Pero bakit may kumakalat na balita tungkol dito sa relasyon ni Ramil Madriaga kay Sara Duterte? Sara Duterte and Mans Carpio have 4 children known by ocean-themed nicknames. Micaela Maria Sharkey, adopted daughter. Mateo Lucas Stingray, Marco Digong Stonefish, and one other unnamed child, all sharing aquatic nicknames as a theme chosen by their mother. The godparent of the youngest is Ramil Madriaga. If the DDS think that is fake news,
the church baptismal record is available. So, kung nagdududa ang mga DDS, pumunta doon sa simbahan kung saan bininyagan itong anak ni Sara Duterte, kung saan ninong si Ramil Madriaga, at pwede po kayong makasecure ng kopya niyan para malaman nyo kung totoong itong si Ramil Madriaga ay ninong ng isang anak ni Sara Duterte. So, kung ninong siya, second tatay or second parent itong si Ramil Madriaga ng kanyang anak. So kung hindi yan personal na relationship, bakit mo ipagkakatiwala ang pagiging ninong ng anak mo sa isang taong wala kang personal relationship? If you don't call that personal, then what is? Tuloy ko, I have never visited him in prison, sabi ni Sara Duterte sa kanyang statement. Pero ano ba ang sinabi ng attorney ni Ramil Madriaga? Ayon sa Inquirer.net, sabi ng lawyer ni Ramil Madriaga, Sara Duterte twice tried to stop AIDS testimony. Vice President Sara Duterte made at least 2 visits to her detained former aide, Ramil Madriaga, and even offered to fix his kidnapping case at a court in Manila in what appeared to be an attempt to stop him from exposing her and her supposed dealings. Sabi po ng abogado ni Ramil Madriaga, Madriaga, who is detained on a kidnapping case at the Bureau of Jail Management and Penology Facility in Camp Bagong Diwa, Taguig City, said he could not recall the date of the first visit. But Madriaga's lawyer, Raymond Palad, said he was certain that the second visit was made on October 19 of this year, a day before Palad himself visited his client at Camp Bagong Diwa, where Madriaga has been detained over the abduction of 2 Chinese nationals in 2022. The visits were meant to dissuade Madriaga from revealing his role in gathering intelligence and delivering large amounts of cash when the Vice President was still Davao City Mayor. Madriaga said in an affidavit notarized by lawyer Cynthia Viñas Pantonal that he was stopped to work for Duterte in 2018. He was introduced to her by her father, former President Rodrigo Duterte. He worked for the National Security Council and the Presidential Security Group during the Duterte administration. He claimed in the sworn statement that he was involved in the collection and delivery of large amounts upon Sara Duterte's orders, but he changed his mind when he learned that some unidentified people were gathering information about his family. In the first visit, Sara Duterte allegedly offered to have his case dismissed by arranging it with the judge if Madriaga would not push through with his expose. During the second visit, however, Madriaga said visitors composed of staff members of the Vice President went to Camp Bagong Diwa collecting information about the detainees' family members, but only in the BJMP Annex 2 in Taguig City where Madriaga is detained. Pala said there were other annexes in the detention center, and Madriaga wondered why the collection of certain information from detainees was only done in Annex 2. Palas said CCTV footage inside the jail can confirm the visits made by the Vice President and her staff members, although he could not provide pieces of evidence that would confirm Sara Duterte's visit. Madriaga's lawyers have transmitted a letter addressed to Ombudsman Jesus Crispin Remulla earlier this week asking to form a fact-finding investigation that would look into their client's allegation and his claims about the delivery of money from drug lords and Philippine offshore gaming operators. So kung hindi totoo itong mga sinasabi ni Madriaga, bakit ang lakas ng loob niya
na magpadala ng sulat kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na humihiling na magkaroon ng isang fact-finding investigation para masuri ang aligasyon nitong si Madriaga. So kinumpirma ng abogado ni Ramil Madriaga na bumisita nga si Sara Duterte sa BJMP. So dapat makita ang CCTV ng BJMP sa mga araw na sinasabing bumisita si Sara Duterte para magkaalaman kung totoong bumisita nga si Sara Duterte. Sabi pa ni Sara Duterte, the photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. So yung mga pictures na kasama ni Madriaga, si Sara Duterte, na very usual sa mga events na ganyan kung saan pwedeng magpa-picture ang kahit na sino. Yun ang gustong palabasin ni Sara Duterte. Wala talaga siyang karela-relasyon dito sa certain Ramil Madriaga. Pero meron pong inilabas na video itong si Pebbles Talaquera para magpapatunay na kilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Ayan. Susutin niya yung headband. Nasa picture yan. Ayan, mga kaisip. Pinagkakaguloan po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Yes, ma'am. Marami na po. Okay nga po. Ayun si Kara mo, hawak yung bandila ng Pilipinas. So, sino kaya yung tinatawag na Sir Ram ni Sara Duterte dito sa video? Sino kaya ang inabutan niya ng watawat ng Pilipinas? So, nagkataon lang ba na si Ramil Madriaga ay nandoon sa event ni Sara Duterte? Pero bakit kilalang kilala siya ni Sara Duterte? Hinahanap pa nga si Sir Ram. Dahil kung hindi mo kilala yan at wala kang personal na relasyon sa kanya, na tulad ng siya ay iyong aide or katiwala, bakit siya ang lagi mong hinahanap? Sabi pa niya, Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations, bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Ingay ba ang tawag doon? Samantalang lahat ng akusasyon na to, aligasyon na to ni Ramil Madriaga is under oath. At yan po ay sinumpaan sa harap ng isang totoong notary public. So kahit nasabihin niya na walang dokumento, walang corroboration, puro daw akusasyon, lahat ng akusasyon na yan ay nasa ilalim ng isang sworn statement na hindi magawa ni Saldico. O granted, pareho lang silang nagsasalita, pareho lang silang nag-aakusa, pareho lang silang nagbibintang. Kanino ka mas maniniwala? Yung isang puro kuda pero takot umuwi rito at panumpaan yung kanyang salaysay, o itong kriminal na sinasabi ni Sara Duterte na nagsalita under oath at handa niyang panindigan ang kanyang sinabi. Ngayon, kung magkakaroon ng investigasyon, diyan lalabas yung mga dokumentong sinasabi ni Sara Duterte dahil gustong paimbestigahan nitong si Ramil Madriaga sa ombudsman yung cellphone niya kung saan maraming lalabas na ebidensya na totoo ang kanyang sinasabi. Sabi pa ni Sara Duterte, Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. Teka muna, hindi porket nakakulong ang isang tao ay hindi na siya pwedeng magsalita ng katotohanan. At again, itong mga akusasyon ni Madriaga ay pinanumpaan. So, kung gustong i-contest ito ni Sara Duterte, abay hintayin niya yung investigasyon para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. I'm sure ipipilit ni Sara Duterte itong mga dahilan niya. Doon natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo.
itong si Madriaga na una naglabas ng aligasyon, ng mga akusasyon, o si Sara Duterte na inabot ng siyam-siyam bago nakagawa ng script para pabulaanan ang mga sinasabi nitong certain Ramil Madriaga. At panghuli, sinabi ni Sara, he is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, wala daw siyang ambisyon. Wala daw sa isip niya ang tumakbong presidente sa 2028. So ito na naman ang magsasabi, nagsisinungaling si Sara Duterte. Dahil dito sinabi na yung daw akusasyon ni Madriaga is a part of a concerted effort para pigilan, harangin ang kanyang posibleng pagkandidato as president sa 2028. So tama na yung pampubudol, ang dami pang sinasabing, hindi ko pa naiisip eh, wala akong balak eh, hindi ako interesado eh. Pero ang dami ng instances na nagpapahiwatig na tatakbo ka. So tama na ang pambubudol. Sa bagay, ang mabubudol lang naman ni Sara Duterte ay ang kanyang mga DDS supporters, not the rest of the Filipino people. So, maganda ito. Matuloy ang investigasyon sa ombudsman, magkaharap itong dalawang ito, manumpa sila. Dahil pag dumating ang investigasyon ng ombudsman, hindi na pwedeng hindi manumpa si Sara Duterte. Because it will be Sara Duterte's word against this certain Ramil Madriaga's words. So, finally, matapos ng siyam-siyam, kung kailan matatapos ang script ni Sara Duterte, nagsalita na po finally si VP Sara. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.